Welcome back sa aking YouTube channel mga trops. Kung bago ka pa lang, please click the subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa boxing news. Super Bantamweight top contender Carl James Martin nagbigay ng komento patungkol sa kung anong estado ng kondisyon ang meron si Unified Super Bantamweight Champion Marlon Tapales. Sa interview ni Martin, sa sports journalist na si JM Siasat ay nagbigay ito ng komento patungkol sa mga nangyari sa training camp kasama si Tapales. Mahigit 3 linggo din na nagkasama sina Martin at Tapales sa training sa Baguio para sa paghahanda sa undisputed title clash kontra sa Japanese monster na Naoya Inoue. Ayon kay Martin ay maganda ang conditioning at stamina ni Tapales ngayon at lubos siyang nagpapasalamat sa mga natutunan niya sa training kasama ang Unified Champ. Para sa kanya ay malaki ang maitutulong ng shoulder roll defense style ni Tapales. Naging effective daw ito kontra sa laban niya noon kay former Unified Super Bantamweight Champion Murjon Akhmadiliev at sana ay magawa din daw ni Tapales ito kay Naoya Inoue. Aminado si Martin na malakas at mabilis si Naoya Inoue ngunit nakita niya na porsigido sa training si Tapales at kung dadagdagan pa daw niya ito ay siguradong mahihirapan daw si Inoue kay Tapales. Marami ang nagsasabi na walang tsansa manalo si Tapales sa monster ng Japan. Ngunit para kay Martin ay kung desidido si Tapales manalo ay kayang-kaya niya ma-upset si Inoue. Kita naman daw kay Tapales ang dedikasyon at enjoyment nito sa training. Dagdag pa ni Martin ay ang magiging susi ni Tapales sa panalo ay ang kanyang conditioning dahil dito daw nakasalalay kung gaano tatagal ito sa laban. May 20 days pang natitira para sa training bago ang undisputed clash sa Super Bantamweight Division. Sa tingin nyo mga trops, may tsansa ba talaga si Tapales sa laban na ito? O talagang napakalayo ng agwat ng level ang meron si Inoue? Comment nyo lang ang sagot nyo sa baba. Sa kabilang dako naman po tayo, 3-Division World Champion Janriel Cuadro Alas Casimero niyakap na ang bansag sa kanya bilang isang boy hingal. Sa bagong post na inilabas ng official Facebook page na Cuadro Alas It's My Boy ay sinabi ni Casimero na boy hingal daw ang dumadayo sa lugar ng mga kalaban. Ngunit ganun pa man ay tinutumba pa rin niya ang mga ito. Boy hingal lang daw ang malakas ayon kay Casimero. Sa ngayon ay wala pang kumpirmasyon sa susunod na makakalaban ni Cuadro Alas at hindi pa sigurado kung itutuloy pa ang rematch kontra kay Yukinori Ogoni. Sa ngayon ay bumaba ang rankings ni Casimero sa WBO from rank 3 to rank 4 at naungusan nga ito ni TJ Doheny. Rank 5 pa rin naman siya sa IBF at rank 7 pa rin sa WBC. Ngunit sa ngayon ay mas kailangan ni Cuadro Alas maging active at syempre kumalaban ng mga rank fighters sa kahit na anong sanctioning bodies. Kung mapapansin po kasi natin ay medyo nagiging pihikan na ang mga sanctioning bodies sa kung sino ang ilalagay sa rankings. Sa nakalipas nga lang po na balita ay tinanggal na sa rankings sina Keith Thurman at Andy Ruiz Jr. sa WBC rankings dahil sa inactivity ng mga ito. Kahit hindi inactive si Casimero sa paglaban, pero kung panay hindi ranked fighters ang kinakalaban, sabayan pa ng hindi kagandahang performance, ay posibleng maungusan pa siya ng ibang fighter sa rankings kagaya na nga lang po na nangyari kay TJ Doheny. Kung nagustuhan nyo ang balita na yun mga trops, bigyan nyo naman ako ng isang suntok sa like button dyan. Yun lamang po at maraming salamat.